Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Walter Pilinyo. So ako po ay second year college na. Um, Kumukuha ng kursong BS Ed major in Filipino. So bago po tayo magsimula ay mananalangin muna po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Naway ingatan niyo po kami sa araw na ito at bigyan niyo po kami ng katalinuhang nagmumula sa inyo. Ang lahat magalang po namin initin sa inyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo, aming tagapagligtas. Amen. So, yan na po, magsisimula na po tayo. Ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay patungkol sa pagsusuri sa kritikong Pilipino. So, ang susuriin po nating kritiko ngayon ay si Isagani R. Cruz. So, natin siyang kilalanin. So, bago po tayo dumako sa ating paksa, ay hayaan niyo muna po akong talakayin ang nilalaman. So, ang una po nating tatalakayin ay kung ano nga ba ang kritiko. Sunod ay ang pagkilala sa ating kritiko. Pangatlo, kung ano ba yung akda niya. At ang pinakahuli ay konklusyon. So, magsisimula na po tayo. Ang unang part 1, ano nga ba ang kritiko? So, marami po sa atin ang hindi nakakaalam kung ano nga ba ang kritiko o kung ano ba ang kahulugan ng kritiko. Marahil ay sumasagi lamang sa isip natin ng kritiko kapag sinabi kritiko, yun ay yung may negatibong katawagan o negatibong tao na parang kung isipin natin binabash niya yung iba. So dito natin malalaman kung ano nga bang tunay na kahulugan ng kritiko. So yun, papalakihin ko na muna. So kritiko, tawag sa malikhaing nagsasagawa ng pagsusuri sa mga akdang pampanitikan. Yun, ang sabi raw po dito, ang kritiko daw po, sila po yung malikhaing nagsasagawa ng pagsusuri sa mga pampanitikan na akda. So sila po yung nagsusuri. Pero ang pagsusuri nila ay iba doon sa mga tinatawag nating mga nagre-review, kasi po sila po ay may kakaibang estilo o may kakaibang pag-uugali. Malalaman po natin mamaya. Sila raw po yung taong nag-aanalisa at humahatol sa kalidad ng akdang pampanitikan at nagbibigay puna sa isang bagay. So yun nga po, sila raw po ang nag-aanalisa, tumahatol. So sa bawat akdang susuriin nila, meron po silang napupuna rito at meron po silang tinatawag na paghatol. Kung sa tingin po ba nila na ito ay maganda sa mga mambabasa o akma ito sa ating mga ganyan. So sabi pa rito, malawak ang sakop ng pagiging kritiko at kadalasan ay mayroon silang malawak na kaalaman at karanasan tungkol sa bagay na kanilang binibigyan puna. So yung mga binibigyan daw po pala nila ng puna ay meron na silang karanasan doon. Bakit nila pupunain ang isang bagay kung wala naman silang karanasan? So bago po sila maging kritiko, kailangan alam po nila yung mga bagay na nakasulat ba doon sa sa akdang kanilang sinusuri. So yun, dumako naman po tayo sa pagkilala sa kritiko.
So yon, si Isagani R. Cruz. Siya ay isinilang sa Maynila at kasalukuyang nagtuturo sa De La Salle University. Si Cruz ay kilalang mananalaysay at manunulat ng mga dula. At higit sa lahat, isang mapagkakatiwalaang kritiko na nakapagpalago ng panitikang Pilipino. Nagtapos ng bachelor's degree in physics sa UP, master's in English. Nagtapos daw ng bachelor's degree in physics sa UP at master's degree naman sa English sa ADMU o Adamson University at doctorate in English sa University of Maryland, USA. So kung iisipin po natin si Isagani R. Cruz na kritiko, marami na po siyang kaalaman, marami na rin po siyang mga karanasan. So si Isagani R. Cruz ay karapat-dapat talaga na maging kritiko. Sa dami ba naman ng kanyang degree, siya ay degree holder. Kung susumahin nga po natin, siya po ay nagdoktor. So karapat-dapat po talaga siyang maging kritiko. So siya rin po daw ay manunulat ng mga dula at mananalaysay. Sumusulat din po siya ng sanaysay. So mamaya po tatalakayin natin kung ano ba yung isa sa mga nagawa niyang akda. Dating kolumnista ng mahigit sa 20 pahayagan, sa kasalukuyan ay lingguhang sumusulat ng pitak si Cruz sa Philippine Star at Philippine Star Week. So titingnan nga natin guys, marami po pala talagang trabaho si Isagani R. Cruz bukod sa pagiging kritiko niya. Sabi raw po diyan, nagsusulat daw po si Cruz ng pitak. At siya rin po ay kolumnista sa pahayagan. Diyan po sa 20 pahayagan. Isipin niyo yan guys. Ang dami niya pong pahayagang sinusulatan. Tapos nanunuri pa siya ng kritiko. Nanunuri pa siya ng akda bilang isang kritiko. So yun. Susunod ay isa siya sa mga nagpundar at tagapagsulong ng Manila Critic Circle. Yun. So may samahan daw po si Isagani R. Cruz na kung tawagin ay Manila Critic Circle. Yan po yung mga samahan ng mga kritiko dito sa bansa o sa Maynila. So ang karamihan sa mga akdang napanalunan niya sa Carlos Palanca Memorial Award for Literature ay mga dula at mga sanaysay sa panunuring pangpanitikang Filipino at Ingles. So yun, sobrang galing po talaga ni Cruz or ni Dr. Cruz. Kasi po nagtapos naman po siya ng doctorate, kaya doktor na lang po ang tawag natin sa kanya. So yun nga po, may mga napanalunan si Cruz na mga awards galing daw po sa Carlos Palanca Memorial Awards. So isipin niyo yun guys, hindi lang pala magaling na kritiko si Isagani Cruz, siya rin po ay magaling na manunulat. Natamo rin niya ang parangal na Centennial Literacy Contest Award. So yun, meron pa ulit na award. Siya ang may akda ng sanaysay na kabastusan ng mga Pilipino. So yun po, tatalakayin po natin yan, akda na yan mamaya. Kung ano bang nilalaman yan, bakit sinabing mga kabastusan ng Pilipino. Siya ay kilala bilang isang matapang na kritiko. Hindi siya natatakot na suriin at bigyan ng isang opinyon ang mga isyu na lumalaganap sa ating lipunan. O bilang isang kritiko nga po, hindi po siya natatakot
napunain o magbigay ng opinyon sa mga nangyayari dito sa ating lipunan, sa ating bansa. So ganun po siya katapang, ganun niya po pinaninindigan ang kanyang pagiging isang kritiko. Yan. Ito na nga po yung akda ni Cruz or ni Dr. Isagani, ang kabastusan ng Pilipino. Ano nga bang nilalaman ng kabastusan ng Pilipino? So ito raw po ay tumatalakay sa mga kabastusan at mga maling paniniwala ng mga Pilipino. So basahin nyo guys itong akda nito ni Cruz. Siguradong mapapahanga niya kayo. Kasi po marami po talagang tatamaan, especially po yung mga kalalakihan natin dito sa Pilipinas. Kasi aminin man po natin sa ating sarili na isa tayo dun. Oo. Naglalaman ito ng mga puna hinggil sa estado ng mga kababaihan sa ating lipunan. So ito po pala ay si Dr. Isagani Cruz. Siya po ay makapeminismo. Malalaman naman po natin sa kanyang mga akda dahil po kanyang mga akda ay may kinalaman po, naglalaman po ng karapatan ng mga kababaihan. So, halos patungkol sa karapatan ng kababaihan tumatalakay ang akdang ito. So yun nga po ang sinasabi ko tungkol po sa karapatan ng kababaihan. So ayon po sa mga nabasa ko rito, marami po talagang nilalaman ng mga kabastusan ng Pilipino, gaya ng pagsitsit ng mga truck driver o kaya construction worker doon sa mga babaeng na dumaraan. So sa totoo lang po yun guys, talagang kabastusan naman po talaga yun. Kahit pa sabihin nating sumitsit lang o kahit nga po tumingin lang ng parang may double meaning, parang huhubaran na pero tinitingnan lang. So matatawag din po yung kabastusan. Masyado pong immoral ang ganong isipin at ganong mga gawain. So isa pa po sa tinalakay rito ay yung trato po ng mga kalalakihan sa kababaihan. Yung paniniwala po na dapat raw po ay mga lalaki ang nakakaangat, mga lalaki lang dapat ang nagtatrabaho. Mali po yun mga guys. Kasi po kung ating susuriin, may karapatan naman po sila. Tapos kung papansinin natin na kayang-kaya naman po ng kababaihan ang ginagawa ng mga kalalakihan. So ngayon po sa panahon natin, mas binibigyan na po ng pansin ang kakayahan ng kababaihan. So sabi rin po dito, ang akdang ito ay nakasulat sa anyong sanaysay. Opo, kung babasahin po natin ang akdang ito, nakasulat po talaga siya sa anyong sanaysay. Doon po tinatalakay lahat ng kabastusan ng mga Pilipino. So dito na po tayo sa panghuling bahagi na po, ang konklusyon. So sabi raw po dito, ang kritiko ay napakahalaga sa ating lipunan sa pagkakaroon ng pagbabago. Tama naman po talaga. Ito po ay na-realize ko na dati akala ko pag sinabing kritiko kalaban niya ng ating pamahalaan, kalaban natin, lahat ng sumasalungat sa atin ay
kalaban. Pero ngayon ko po na-realize na ang kritiko po ay napakahalaga. Kasi po sila po yung matatapang po na kaya nila pong sakripisyo ang kanilang dignidad para po may tama po o mabago po nila ang ating mga paniniwala, kahit pa po buhay nila ang yun. Kayo na po mag-isip. So hanga po ako sa mga kritiko. Kung dati po medyo naiinis po ako kapag naririnig ko yung salitang kritiko, kasi po dati hindi ko pa talaga alam kung ano bang ibig sabihin ng kritiko. Oo. So, kakaroon ng maayos ng mga akda sa pamamagitan ng pagkikritik dito. Yun nga po, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng kritiko na isasaayos po natin ang ating mga naisusulat. So kung wala pong kritiko, ano na lang po ang sistema ng mga ating pinagsusulat, mawawalan po kasi ng saysay ang ating mga isinusulat kung walang magkikritik, kung walang magsasabi na mga dapat nating isulat or dapat nating gawin, kasi hindi naman po lahat ng isinusulat natin ay tama o akma ba sa mga nakakapagbasa. So ang sabi rin po dito, ang mga akdang naglalaman ng pagkikritik ay mahalaga upang mamulat ang kaisipan ng mga mamamayan. So yun nga po, katulad po nung akda ni Isagani R. Cruz, nakabastusan ng Pilipino. Doon po namumulat ang kaisipan nating mga Pilipino o kung sino man po ang nagbabasa ng akdang yun, namumulat po ang ating kaisipan. Nababago po ang ating pananaw. Hindi lang po bastang pagkikritik, kundi nagiging daan ito upang maging matuwid ang ating pag-iisip. So ang huli po, ang buhay ng isang kritiko ay masalimuot. Gaya nga ng sinabi ko kanina, marami silang nakakaaway o yung buhay nila ay maaaring nasa panganib. Kasi nga po, ang kinakalaban po nila ay yung mga malalaking mga bang tawag dito, yung mga malalaking tao, katulad lang po ng pamahalaan. Binabatikos po nila yung mga ganong pamamalakad kung sa tingin po nila ay hindi tama para sa ating mga mamamayan. So yun po ang ating pinag-aralan ngayon. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po. Paalam.